urgente. Mayroong isang bagay na pumupunit sa loob ng Iran at hindi lang ito ang digmaan na nakikita sa mga mapa. Ngayong Biyernes, ika-17 ng Abril, 2026 ang nakikita ay ang lalong paglala ng isang krisis na pinaghalong mga pag-atake sa enerhiya, kakulangan ng gas, mga brownout, pressure sa ekonomiya, kakulangan ng tubig at takot sa mga lansangan. Ang nasa gitna nito ay ang rehimen ng Iran na sabay-sabay na pinipilit ng Israel, ng Estados Unidos at ng sarili nitong panloob na paghina kung saan ito pinakalitaw. Sa mga sentro ng enerhiya sa Teheran, sa mga kalsadang binabantayan at sa kipot ng Hormuz, naging kasangkapan ng presyur at panganib din para sa mismong Iran. Paano? Ganito yon. Nagsimula ito sa mga pag-atake noong Marso sa infrastruktura ng gas ng South Pars at Azaluye. Kasunod ang blokeyong pang-ekonomiya at pagsuspinde ng petrochemical export para mapanatili ang lokal na supply. Bakit? Dahil masyadong umaasa ang sistemang Iranian sa ilang critical na lugar at kapag pumalyang mga ito, buong estruktura ang apektado. Mahalaga ito dahil hindi lang ibinebenta ng Iran ang gas, kailangan nila ito para mabuhay. Higit sa 70% ng produksyon ay kinukonsumo sa loob mismo ng bansa at mga 85% ng kuryente ay galing sa mga planta ng gas. Nang tamaan ng South Pars at ang lugar ng Azaluye, lumitaw ang kahinaan. Ang dating mukhang lakas sa enerhiya ay naging lantad na kahinaan. Sinubukan ng rehimen na tumugon sa pamamagitan ng pag-divert ng gas para sa lokal na konsumo at pagputol ng mga daloy palabas. Pero ang naging resulta ay lalong lumala ang mga brownout at ang kawalan ng seguridad sa enerhiya. Sa madaling salita, patuloy pa rin tumitibok ang puso ng makinang Irani, pero hindi na ito kasing lakas ng dati. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang pag-atake sa piling lugar ay nagdulot ng malaking epekto sa maraming tao. Ngunit hindi lang ito tungkol sa enerhiya. May isa pang pasabog na usapin at ito ay nagmumula sa ilalim ng lupa, ang tubig. Dumating na ang Iran sa digmaang ito na dala-dalang isa sa pinakamalalang krisis sa tubig sa kanilang kasaysayan kamakailan. Ayon sa Reuters, nakakaranas ang Teheran ng matinding tagtuyot, bumababa ang imbakan ng tubig, kritikal ang mga dam, at pinag-uusapan na ang pagrarasyon ng tubig. Ayon sa World Resources Institute, nagkakaroon ng matinding kakapusan sa tubig kapag mahigit 80% ng napapanibagong supply ng tubig ng isang reyon ang nagagamit, tulad ng karaniwan sa gitnang silangan at hilagang Aprika. Paano ito nakakaapekto sa kaso ng Iran? Dahil ang tubig, pagkain, enerhiya at panlipunang kapayapaan ay magkakaugnay. Kapag may kulang sa isa, naapektuhan din ang iba. At kapag nakikita ng mga tao na natutuyo ang gripo, nawawala ang kuryente at tumataas ang presyo, nagsisimulang wawalan ng kapangyarihan ang autoridad ng rehimen. Diyan pumapasok ang tunay na takot ng Teheran. Pagkatapos ng mga protesta noong Enero, humigpit ang tugon. Iniulat ng Reuters ang mga pag-aresto, bitay at matinding presensya ng puwersa ng seguridad para pigilan ang bagong pag-aalsa. Ito ang sagot kung sino ang kinatatakutan ng gobyerno ngayon. Hindi lang panlabas na kaaway, kundi pati mamamayang pagod sa inflasyon, bawas, kakulangan at digmaan. Saan ito makikita? Sa Tehran at sa iba pang mga lungsod, may mga kalsadang binabantayan, mga checkpoint at nakakasakal na kapaligiran. Paano sinusubukang manatili sa kapangyarihan ang rehimen, sa puwersa at pananakot? Bakit? Dahil alam nilang ang sugat ng ekonomiya ay maaring tuluyang bumagsak kapag humupa ang digmaan. Ito marahil ang pinakasensitibong punto. Pinapakita ng rehimen ang kontrol, pero sa likod nito ay takot na mawala ng kontrol, lalo pang tumindi ang presyon na yung linggo. Ayon sa Reuters, ang pagharang ng Estados Unidos simula Abril 13 ay maaari magpababa ng produksyon ng Iran sa loob ng ilang linggo o buwan kung patuloy na tigil ang pag-export. Mabigat ang epekto. Kung di makapagpadala ng langis, kailangan mag-imbak ang Iran. Kapag puno na ang imbakan, bumababa ang produksyon. Sinuspinde ng Teheran ang pag-export ng mga produktong petrochemical para bigyang prioridad ang lokal na merkado matapos mapinsala ang Azaluye at Machar. Sino ang sasagot sa gastos? Ang ekonomiya ng Iran na hirap na ay kailangan mamili sa pagitan ng kita mula sa labas at pagpapanatili ng buhay sa loob ng bansa. Paano ito mababalance? Hindi ito maganda ang kahihinatnan. At dahil dito, ang pakiramdam ng pagkapagod na yon ay hindi basta propaganda. Ito ay tunay na paghihigpit, nakikita at lumalala. Kaya naman, ang nagpapahirap sa bansa ay hindi lang isang misil, isang embargo o isang pahayag ng isang opisyal. Ito ay matinding pagsasama ng pagdepende sa enerhiya, krisis sa tubig, panunupil, isolasyon at digmaan.
Ang nagbebenta ng imahe ng ganap na kontrol ay may itinatagong mahalaga. Nananatiling kayang umatake, magbanta at lumaban ang rehimen. Pero mas lantad ito kaysa sa inaakala. Kapag sabay-sabay na humihina ang mga haligi ng enerhiya, tubig, ekonomiya at panloob na kaayusan, ang pagyanig ay hindi na paisa-isa kundi nagiging istruktural. At ngayon, eksaktong yan ang nararanasan ng Iran. Isang pagguho mula sa loob na lalong nagiging lantad, lalong bumibigat at lalong mahirap itago.